Nagsimula nang nag-record si Belen ng isang pamamaalam na video para sa kanyang kasintahang si Adrian. Pinili niyang tapusin ang relasyon sa ganitong paraan para maiwasan ang isang masakit na pagtatalo. Kahit mahal na mahal pa rin niya ito, hinihiling pa rin niya rito na huwag na siyang hanapin pa. Nang gabing iyon, sinubukan ni Adrian na lunurin ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagpunta sa isang bar ng mag-isa. Nakaupo siya roon na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Napansin siya ni Fabiana, isa sa mga waitress, at sinabi sa bar manager na ayaw niyang makakita ng mga lalaking mukhang malungkot. Casual na ipinapalagay ng manager na may nararamdamang pagkakasala ang isang malungkot na lalaki, ngunit hindi lubos na sumasang-ayon si Fabiana sa ideyang iyon. Patuloy na umiinom si Adrian hanggang sa oras ng pagsasara. Nang ibigay ni Fabiana ang bayad, inalok niya itong tulungan dahil halatang lasing ito. Pero pinilit ni Adrian na umalis ng mag-isa. Sa labas lamang ng bar, aksidente siyang nabanggan ng isang tao, na agad na nauwi sa away, at nataman si Adrian. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas si Fabiana upang tulungan siya. Nagpasya siyang itaboy siya palayo sa pinangyarihan. Kahit lasing na lasing, likas na gumagalaw ang mga kamay ni Adrian. Kasabay ng ritmo ng musikang tumutugtog sa kotse. Nagiging malinaw na siya ay isang taong may malalim na koneksyon sa musika. Pagdating nila sa apartment ni Fabiana, nakatulog si Adrian at hindi nagising hanggang umaga. Kinabukasan, inalok siya ni Fabiana ng inumin at maayos na nagpakilala. Sandaling naghinala si Adrian kung paano niya nalaman ang pangalan nito, ngunit ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya nito ang lahat noong nakaraang gabi. Dahil ayaw nang magtagal pa si Adrian. Mabilis na umalis si Adrian. Sa ensayo ng orkestra, nahihirapan si Adrian na mag-focus. Nasa ibang lugar ang isip niya, nabibigatan sa lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, bumalik siya sa parehong bar. Inihain sa kanya ni Fabiana ang parehong whiskey gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, inabot ni Adrian ang kamay niya, hinawakan ang kamay niya, at humingi ng tawad sa pagiging malamig niya kaninang umaga. Pagkatapos umalis ng bar ng magkasama, isinama ni Adrian si Fabiana sa entablado ng kanyang orkestra, at kalaunan ay magkasama silang nagpalipas ng gabi. Hindi nagtagal, lumipat si Fabiana sa bahay ni Adrian. Kinabukasan, unang nagising si Fabiana at tumungo sa banyo. Habang nagsisipilyo siya ng ngipin, may kakaiba sa pakiramdam niya. Napansin niya na may dalawang sipilyo at pagkatapos ay nakarinig siya ng kakaibang tunog na nanggagaling sa mga tubo ng tubig. Dahil sa kuryosidad, sinimulang galugarin ni Fabiana ang bahay. Napansin niya ang aso ni Adrian sa malapit at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang mesa. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, tinawag na siya ni Adrian para mag-almusal. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Fabiana kung bakit pinipili ni Adrian na tumira ng napakalayo sa lungsod sa isang tahimik na rural na lugar. Ipinaliwanag ni Adrian na mas gusto niya ang katahimikan at pag-iisa. Pagkatapos ay niyaya niya itong magpalipas ng isang gabi at pumayag naman si Fabiana nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng almusal, dumating ang dalawang hindi inaasahang bisita. Nagpakilala sila bilang mga detective na nagngangalang Franco at Brando. Nandoon sila para magtanong tungkol kay Belen. Isiniwalat ni Franco na hindi naman talaga umalis ng Espanya si Belen batay sa impormasyon mula sa mga rekord ng imigrasyon. Hiniling ng mga detective na halugugin ang bahay. Tinanong nila si Adrian tungkol sa pagmamayari at kung gaano na siya katagal nakatira doon. Ipinaliwanag ni Adrian na 2 buwan na niyang inuupahan ang lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Franco kung may naiwan si Belen. Nabanggit ni Adrian ang isang sipilyo sa kanyang mesa sa trabaho, na lumabas na ito rin ang mesang napansin ni Fabiana kaninang umaga. Lalong nagiging mausisa si Fabiana sa kung ano talaga ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Adrian na umalis si Belen dahil pumili ito ng ibang lalaki. Iginiit niya na ang pagbisita ng mga pulis ay isang rutina lamang at hindi nawawala si Belen. Inaangkin din niya na nakontak na niya ang mga kaibigan at pamilya nito, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Habang patuloy ang pag-iinspeksyon ng mga pulis, patuloy naman sa pagtatanong si Fabiana. Biglang nawala ng pasensya si Adrian at pinagalitan siya dahil sa labis na pagpupumilit. Nang gabing iyon, habang tumutugtog ng piano si Adrian, si Fabiana ay nagpapahinga sa bathtub. Habang nakahiga siya roon, nakarinig na naman siya ng kakaibang tunog ng kalabog. Nagsisimula ng gumalaw ng kusa ang tubig sa batya, kahit hindi naman umaagos ang shower. Mabilis siyang umupo at sa eksaktong sandaling iyon, kumulog at namatay ang mga ilaw. Biglang sumulpat si Adrian na itinagulat niya. Inamin ni Fabiana na hindi niya gusto ang ilaw sa bahay. Hindi ito pinansin ni Adrian, at sinasabing namamatay daw ang mga ilaw kapag may bagyo. Maya-maya lang ay bumalik na ang kuryente at nagpatuloy sila sa kanilang gabing magkasama. Gayunpaman, parang may kakaiba. Napansin ni Fabiana si Hans, ang aso ni Adrian, na nakaupo lang at nakatitig sa salamin. Mabilis na pinalabas ni Adrian ang aso sa silid. Kinabukasan ng gabi sa trabaho, kinausap ni Fabiana si Brando. Binalaan niya ito na tila hinala si Adrian. Nawala ang kanyang kasintahan, ngunit may kinalaman na sa kanya si Fabiana. Casual na tugon ni Fabiana, hindi pinansin ang pag-aalala. Pagkalipas ng ilang araw, si Adrian ay tumugtog ng isang orkestra, at naroon si Fabiana at nanunood.
Pagkatapos ng pagtatanghal, ipinakilala siya ni Adrian kay Tido, ang tagapamahala ng orkestra. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Adrian na plano niyang magbitiw sa tungkulin sa lalong madaling panahon at ipagpatuloy ang kanyang karera sa ibang lugar. Ipinahayag ni Tido ang kanyang pasasalamat at pagmamalaki sa pagkakatrabaho ang isang taong kasing talentado ni Adrian. Kinabukasan, habang naliligo si Fabiana, biglang uminit ng husto ang tubig at paso ang kanyang balikat. Maya-maya, habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok sa lababo, nakarinig ulit siya ng kakaibang ingay mula sa mga tubo. Dahil mas madalas na nag-iisa sa bahay, nagsisimula ng makaramdam ng pagkabalisa si Fabiana. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Adrian. Ngunit habang dumidilim ang gabi at tumitirik ang panahon, siya ay muling naglakad pabalik sa loob. Dahil sa pagkabagot, tumalon-talon siya sa kama, pagkatapos ay may napansing kakaiba sa sahig. Nakakita siya ng kwintas na may nakakabit na susi, at walang pag-aalinlangan, nagpa siya siyang subukan ito. Sa sandaling iyon, muling kumidlat at nawalan ng kuryente. May narinig si Fabiana na tunog mula sa sala malapit sa piano. Nang magtanong siya, biglang sumulpat si Hans mula sa dilim, na labis niyang ikinatakot kaya't siya ay nakamba. Maya-maya lang ay dumating si Adrian at tinulungan siyang gamutin ito. Takot na ngayon si Fabiana. Ayaw niyang maiwang mag-isa at nagsisimulang maniwala na may kakaibang nangyayari sa bahay. Dinala niya si Adrian sa banyo para makinig sa tunog na nagmumula sa mga tubo. Sa pagkakataong ito ay narinig na rin niya ito. Gayunpaman, ibinabalewala niya ito bilang hangin lamang na dumadaloy sa mga tubo. Hindi kumbinsido si Fabiana, ngunit hindi ito sineryoso ni Adrian at sinubukan lamang siyang pagkalmayan sa sarili niyang paraan. Kinabukasan, nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa mga detective. Isang bangkay ang natagpuan at ang mga katangian nito ay tumutugma kay Belen. Pinapasok siya at pinakilala ito, kaya agad siyang umalis ng mag-isa. Sa libingan, ipinaliwanag ni Franco na ang bangkay ay pag-aari ng isang dalagang malubhang nasunog, kaya halos imposibleng makilala ang kanyang mukha. Tiningnan ni Adrian at nakumpirmang hindi si Belen iyon. Pagkatapos noon, uuwi na siya. Sa parking area, pinagmamasdan siya ni Brando mula sa malayo, na lalong naghihinala. Pagdating ni Adrian sa bahay, nadatnan niya si Fabiana na nakatayo sa banyo, nakatitig sa salamin. Nagsimula siyang magtanong nang mapansin niyang nakakalat ang mga libro sa buong silid. Kalmadong ipinaliwanag ni Fabiana na may hinahanap lang siya at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Pagkatapos ay ikinwento ni Adrian sa kanya ang tungkol sa bangkay na natagpuan. Iginiit niya na hindi si Belen iyon at sinabi ngayon si Fabiana na lang ang natitirang tao sa buhay niya. Ang kwento ay lilipat sa isang flashback pabalik sa panahon na kasama pa ni Belen si Adrian. Noong una ay tila normal lang ang kanilang buhay na magkasama. Pagkatapos, nakatanggap si Adrian ng alok mula kay Tido na magtrabaho bilang konduktor para sa isang orkestra na nangailangan sa kanya na lumipat sa Bogota sa loob ng isang taon. Niyaya niya si Belen na sumama sa kanya at pumayag naman ito. Sa isa sa kanyang mga pagtatanghal, umupo si Belen sa mga manunood sa eksaktong parehong pwesto kung saan kalaunan ay uupo si Fabiana. Pagkatapos ng palabas, kinausap niya si Tito bago hinanap si Adrian. Kalaunan ay natagpuan niya itong kausap si Victoria, isang violinista sa orkestra. Doon sila unang nagkita. Pagkalipas ng ilang araw, umupo si Belen ng bahay mula sa isang babaeng nagngangalang Emma. Ang bahay na ito kalaunan ay naging ang parehong lugar na tinitirhan ni Adrian ngayon. Lumalabas na hindi pala aso ni Adrian si Hans, kundi kay Emma. Bago umalis patungong Germany, hiniling ni Emma kay Belen na alagaan si Hans dahil alam niyang mahilig si Belen sa mga aso. Si Belen ay nagtatrabaho bilang isang taga-disenyo ng sapatos at ginugugol ang kanyang mga araw sa isang pabrika. Pagkatapos ng isa sa kanyang mga shift, pumunta siya sa entablado ng orkestra para salubungin si Adrian. Tinulungan siya ni Tido papunta roon, ngunit hindi nila inaasahan ang kanilang natuklasan. Nag-iisa si Adrian sa isang silid kasama si Victoria. Agad na ikinabahala ni Belen ang sitwasyon, kaya umalis siya kasama si Adrian. Patuloy na namumuo ang kanyang pagkadismaya pagka-uwi nila. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Adrian kasama si Victoria, at ang padron na ito ay nagiging mahirap ng baliwalain. Kinabukasan, habang naliligo si Adrian, tiningnan ni Belen ang kanyang telepono. Kinumpirma ng kanyang natuklasan ang kanyang mga hinala, mensahe, at mga call log mula kay Victoria. Kinabukasan, habang ginagawa ni Belen ang kanyang mga disenyo, naghahanda si Adrian para umalis papunta sa trabaho. Mabilis na naging tensyonado ang kanilang pag-uusap. Kinumpronta siya ni Belen tungkol sa madalas nitong pakikipag-ugnayan kay Victoria. Inamin ni Adrian na nanligaw siya rito, ngunit iginiit na hindi na ito lumampas pa doon. Dahil hindi pa rin matatag ang kanyang emosyon, sinabihan ni Belen si Adrian na umalis na lang. Gusto niyang mapag-isa, hindi na nakipagtalo si Adrian at lumabas na lang. Hindi nagtagal, bumisita si Emma, nagkwento si Belen sa kanya, ibinahagi ang kanyang pinagdadaanan. Ikinwento ni Emma ang kanyang sitwasyon, ipinaliwanag na ang kanyang sariling asawa ay palaging malayo ang ugali, mas nakatutok sa trabaho nito kaysa sa kanya. Sa halip na magbigay ng ginhawa, nagmungkahi si Emma ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sinabi niya kay Belen na marahil dapat niyang subukan si Adrian.
Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang nakatagong espasyo sa loob ng bahay, isang lihim na silid na nakatago sa likod ng isang aparador. Dito nagsisimulang magkaroon ng katuturan ang lahat. Ang mga kakaibang tunog, ang mga hindi maipaliwanag na galaw, lahat ng ito ay nagmumula sa nakatagong lugar na ito. Ipinaliwanag ni Emma na ang kanyang asawa ang nagtayo ng silid dahil pinahahalagahan nito ang katahimikan. Ito ay ganap na soundproof, may sarili nitong pinagmumulan ng kuryente at mga speaker na nagpapahintulot sa kahit sinong nasa loob na marinig ang nangyayari sa bahay. Mayroon pang ang salamin na nagbibigay daan sa taong nasa loob na pagmasdan ang lahat ng hindi nakikita. Pagkatapos ipakita ang kwarto, umalis na si Emma. Pagkatapos ay nirecord ni Belen ang pamamaalam na video at dinala ang kanyang mga malitas na nakatagong silid, planong iwan ng tuluyan si Adrian. Sa kanyang pagmamadali, nagsulat siya ng isang sulat bago pumasok sa loob, ngunit nagkamali ang lahat sa pinakamasamang posibleng sandali. Habang nagsisimulang tumahol si Han sa pagdating ni Adrian, aksidenteng nabitawan ni Belen ang susi ng kwarto. Nahulog ito sa labas, naiwan siyang nakakulong sa loob at walang labasan. Pumasok si Adrian sa bahay at hinanap ang video. Pinagmasdan niya ito, halatang nanginginig, at agad na sinubukang tawagan si Belen, ngunit walang sumasagot dahil walang signal sa loob ng silid. Mula sa likod ng salamin, pinapanood siya ni Belen na hanapin siya. Nakita niyang nagdala pa ito ng mga bulaklak na para bang may balak itong humingi ng tawad. Tapos biglang nagbago ang emosyon niya. Nangingibabaw ang pagkadismaya at itinapon niya ang mga bulaklak. Nang makita ito, labis na nanghinayang si Belen. Sinubukan niya itong tawagin, pero soundproof ang kwarto. Kahit anong pilit niya, hindi siya nito maririnig. Wala ring silbi ang telepono niya at wala ring signal. Nagsimula ang takot, napagtanto ni Belen na tunay siyang nakakulong. Pilit siyang naghahanap ng paraan palabas, ngunit walang gumana. Nang gabing iyon, mag-isa na nakaupo si Adrian sa kanyang silid, puno ng panghihinayang. Kasabay nito, nalungkot si Belen sa loob ng nakatagong espasyo, pinagsisihan ang lahat dahil nananatiling nakakulong siya at walang takas. Kinabukasan, ipinakita ni Adrian ang pamamaalam na video kina Franco at Brando. Naroon din si Tido, na nagbibigay ng karagdagang konteksto. Mula sa kanilang pananaw, hindi ito maituturing na isang pagkidnap. Nagtanong si Franco kung may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay sa pagitan ni Adrian at Belen bago ito nawala. Itinanggi ito ni Adrian, at sinabing maayos naman ang lahat. Gayunpaman, binanggit ni Tido na nagtalo na ang dalawa noon. Hindi ito itinanggi ni Adrian, ngunit mabilis na itinigil ang usapan, iginiit na ang mahalaga ngayon ay ang mahanap si Belen. Samantala, sa loob ng nakatagong silid, patuloy na naghahanap si Belen ng anumang bagay na maaaring makatulong sa kanya na makatakas. Nagsaliksik siya sa mga drawer, nagbubukas ng mga cabinet, at naghahalongkat sa anumang makita niya. Sa halip na makahanap ng daan palabas, may natuklasan siyang hindi inaasahan. Hindi inhinyero ang asawa ni Emma, gaya ng sinabi niya. Sa katunayan, konektado siya sa rehimeng Nazi. Kabilang sa mga bagay, nakakita rin si Belen ng blueprint ng silid na nag-aalok sa kanya ng kaunting pag-asa. Sinimulan ni Belen na subukang basagin ang pader, unti-unti itong kinakayod. Para sa pagkain, wala siyang ibang magawa kundi ang mabuhay sa mga lumang rasyon kahit hindi niya alam kung gaano nakatagal ang mga ito roon. Marumi ang tubig, pero iniinom pa rin niya ito para mabuhay. Nang gabing iyon, muling pinanood ni Adrian ang pamamaalam na video ni Belen. Tahimik na itong pinag-iisipan, hinihiling na sana ay ayos lang ito. Sa halip na aliwin siya, lalo lamang nagagalit si Belen sa mga salitang iyon. Para sa kanya, parang tanggap na niya ang pakikipaghiwalay. Nang pumunta si Adrian sa banyo para maghugas ng mukha, sinipa ni Belen ang mga tubo. Nagsimulang umuga ang tubig, at sa wakas ay isiniwalat ang pinagmumulan ng kakaibang mga kaguluhan. Patuloy siyang kumakatok sa mga tubo, sinusubukang magpadala ng signal, ngunit wala itong patutunguhan. Patuloy niya ang pagkayod sa dingding gamit ang pambukas ng lata, dahan-dahan ang pinagpapawisan ang sarili. Lumala pa ang sitwasyon nang masira ang generator sa loob ng kwarto na pumutol sa kuryente niya. Tapos bigla siyang nakarinig ng boses ng isang babae. Si Fabiana iyon mula sa loob ng nakatagong espasyo. Napagtanto ni Belen na si Adrian ay may kasama ng iba. Kinabukasan, habang nasa banyo si Fabiana, sinubukan ni Belen na makipag-usap sa pamamagitan ng mga tubo. Ang naririnig ni Fabiana ay wala kundi mga mahihinang tunog na nakakabagabag. Kahit gaano pa kahirap para kay Belen, pakiramdam niya ay wala pa rin itong silbi. Patuloy na nagtatrabaho si Belen sa dingding. Ang epekto ng kanyang mga pagsisikap ay naging dahilan upang muling umalog ang tubig sa bathtub ni Fabiana. Sa kalaunan, narating niya ang dulo, ngunit naharangan siya ng isang aparador sa kabilang panig. Muli, walang patutunguhan ang kanyang pagsisikap. Kung babalikan natin ang blueprint, natuklasan ni Belen na ang silid ay konektado sa bahay sa pamamagitan ng sistema ng tubig. Mayroon pang ang balbula na kumokontrol sa mainit na tubig. Nakaisip siya ng ideya kaya nagpa siyang kumilos. Minamanipula niya ang sistema, ginagamit ito bilang paraan para maimpluwensyahan si Fabiana. Kasabay nito, patuloy pa rin siya sa pagsigaw, umaasang maririnig siya. Ngunit may kakaiba lang na nararamdaman si Fabiana nang hindi niya ito nauunawaan. Nang gabing iyon, pinanood ni Belen si Fabiana na gumagalaw sa kwarto.
Pagkatapos ay may nakita siyang isang mahalagang bagay. Natagpuan ni Fabiana ang susi sa nakatagong silid at iniharap ito sa salamin. Agad na sumigaw at nagmamakaawa si Belen na palayain, ngunit syempre, wala ni isa man sa mga iyon ang maririnig. Nang gabing iyon, biglang nawala ng malay si Fabiana. Kinabukasan, nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa pulisya tungkol sa bangkay na natagpuan. Nang marinig ito, tahimik na tumugon si Fabiana sa paraang nagmumungkahi na naniniwala siyang maaaring patay na si Belen. Pagsapit ng hapon, hindi mapakali si Fabiana. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay bago bumalik sa banyo, mausisa pa rin sa mga kakaibang pangyayari. Sa pagkakataong ito, pinuno niya ng tubig ang lababo at sinubukang makipag-ugnayan sa pamamagitan nito. Nagsimula siyang magtanong at tumugon si Belen sa pamamagitan ng pagpalo ng mga tubo. Ang mga panginginig ng boses sa tubig ay nagiging isang senyales. Kung gumagalaw ang tubig, ibig sabihin ay oo. Kung mananatili itong hindi gumagalaw, ibig sabihin ay hindi. Sinubukan ito ni Fabiana gamit ang ilang tanong upang maunawaan ang nangyayari. Noong una, naniniwala siyang maaaring ito ay isang bagay na supernatural. Pero nang sa wakas ay banggitin niya ang pangalan ni Belen, agad at malakas ang naging tugon ng mga ito. Malinaw na tumutugon ang tubig. Nagsimulang mapagtanto ni Fabiana ang katotohanan. Nagtanong siya kung may nakulong. At muling tumugon si Belen sa pamamagitan ng mga vibrations. Unti-unti, naunawaan ni Fabiana na si Belen ay nasa loob ng bahay, nakatago sa likod ng salamin. Kasunod ng realisasyong iyon, binuksan niya ang aparador kung saan nakalagay ang salamin. Habang sinusuri niya ito, nagsisimula siyang maghinala na naroon mismo ang pasukan sa nakatagong silid. Sa loob, mabilis na tumugon si Belen. Paulit-ulit na pinapalo ang mga tubo. Sinimulan ni Fabiana na hanapin ang pasukan sa nakatagong silid. Binuksan niya ang aparador at isa-isang inilabas ang mga libro. Nang sa wakas ay matuklasan niya ang butas ng susi, nag-atubili siya. Sa halip na buksan ito, umatras siya at bumalik sa banyo, tahimik na humingi ng tawad nang walang ginagawang anumang aksyon. Maya-maya lang ay umuwi na si Adrian. Ang kwento ngayon ay bumabalik sa kasalukuyang timeline. Nang gabing iyon, napansin ni Fabiana na nawala sa kanyang isipan si Adrian at sinubukang lumapit sa kanya, ngunit malamig ang naging tugon nito at itinulak siya palayo. Maging si Hans ay nagsimulang tumahol sa kanya, na lalong nagpalala sa tensyon. Kinabukasan, nilinis ni Fabiana ang kwarto, inimpake ang kanyang mga gamit, at umalis. Kasabay nito, nilapitan ni Brando si Adrian, na nagsabi sa kanya na opisyal na niyang kaso ang pagkawala ni Belen. Nagbigay din ng babala si Brando. Nilinaw niya na wala siyang pakialam kay Belen. Pero kung may mangyari kay Fabiana, haharap si Adrian sa malubhang kahihinatnan. Nang gabing iyon, naghintay si Fabiana sa bar, umaasang darating si Adrian at hihingi ng tawad tulad ng dati, ngunit hindi ito kailanman dumating. Dahil sa pagkadismaya, bumalik siya sa bahay nito at dumiretso sa banyo. Muling sinubukang makipag-usap kay Belen. Sa pagkakataong ito, wala nang kahit anong tugon. Kahit na matapos mapuno ng usok ang silid at subukang mag-iwan ng mensahe, wala pa rin siyang natatanggap na tugon. Maya-maya, mag-isang nakaupo si Fabiana sa kwarto. Kalaunan ay umuwi si Adrian at napansin niyang inilipat-lipat ang mga gamit. Lumilipas ang sandali ng walang gaanong komprontasyon. Nag-usap sila sandali, pagkatapos ay muling nag-usap, sinusubukang bumalik sa normal. Kinabukasan, hinanap ni Brando si Adrian, ngunit wala ito sa bahay. Sa halip, nag-iwan si Brando ng sobre kay Fabiana at binalaan itong mag-ingat. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga litrato ni Adrian kasama si Victoria na kuha bilang ebidensya. Kasabay nito, naghahanda si Adrian para sa ensayo at nakikipagkita kay Victoria. Pinili niyang tapusin ang anumang relasyon na mayroon sila at huwag nang ituloy pa ang mga ito. Matapos makita ang mga litrato, sa wakas ay natanggap na ni Fabiana ang katotohanan tungkol kay Adrian. Nang mapagtanto niya kung sino talaga siya, gumawa siya ng desisyon. Habang wala si Adrian para sa ensayo, bumalik siya sa bahay at binuksan ang nakatagong silid. Sa loob, laking gulat niya sa kanyang natuklasan. Nandoon pa rin si Belen, mahina at nakakulong. Ngunit nang makalapit si Fabiana, bigla siyang inatake ni Belen. Sa isang mapagpasyang galaw, nakatakas si Belen palabas ng silid. Binaligtad niya ang sitwasyon, ikinulong si Fabiana sa loob at kinuha ang susi. Habang tinatapos ni Adrian ang kanyang ensayo at pauwi na, malayang lumabas si Belen. Nakinig siya sa isang voice message na nagsasabing pumanaw na si Emma sa Germany at may plano siyang ibenta ang bahay. Bago umalis, inilagay ni Belen ang susi sa nakatagong silid at ang isang larawan niya kasama si Adrian sa salamin. Hindi nagtagal ay nakauwi na si Adrian. Binati siya ni Hans at inakay papunta sa kwarto kung saan niya nakita ang susi sa larawan na naghihintay sa kanya. Sa mga huling sandali, muling nagbabago ang kwento. Makikitang kalmadong nakaupo si Belen sa tabi ng dalampasigan, sa wakas ay malaya na. Walang laman ang bahay ngayon. Wala na si Adrian, at sa kaibuturan ng nakatagong silid, nananatiling nakakulong si Fabiana, naiwan upang harapin ang parehong kapalaran na minsang dinanas ni Belen. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.